Asan na yung arko dito? Ah, ito na. Bakit nawala? Ano, nasira? Dapat open area to eh. Parang ang plano dapat dito ay playground. Kasi dati may ano to dito eh. Parang may mga damo-damo pa dati rito. Diyan sa mga ano, pinagkakitaan dito nila Lola. Nagbabalat sila ng bawang. Alright, magandang araw sa inyo lahat. Ito na yung part 2 ng update natin dito sa Baseco Compound. Etong Baseco ay located dito sa Baseco Compound, Barangay 649, dito sa may port area, Manila. And ngayon, mag-update naman tayo dito sa Baseco Community. Pansin natin, basa yung lupa rito, ay yung kalsada rito. Lagi siyang basa kahit na hindi naman umuulan. Talagang bahain. Ito yung wall, yung seawall dito. Ang taas niya. Kung susukatin nyo, parang nasa, I think 5'4". Kung sa sukat ng tao, parang 5'4" siya. Halos kasing, konti na lang kasing height ko na siya, yung wall na to dito. Kung dito nakatayo pero kung dito, tingin ko nasa mga 5'10" yung taas nito. Almost 6 feet na rin. Magmula dito sa sa mismong kalsada dito. So nasa 6 feet yung taas nitong wall. So dito tayo, itong kinaroroonan natin. Ito yung sa may side ng Pasig River sa gilid. So palabas na to ng Manila Bay. Ito yung side na to, dito yan sa may gilid ng Pasig River. So makikita nyo, ito may bagong tayong dito, wall, o seawall. So pakita ko lang sa inyo yung yung view. Ayan, so ito yung view niya dito. Makita nyo dyan, ayan yung mga container van. Ito yung port area. So mapapansin nyo yung R10, usually nagta-traffic yan kapag pila yung mga truck. So kanina medyo nahirapan tayo pumasok dito sa compound kasi yung mga truck sunod-sunod, kumbaga halos hindi umaandar sa sobrang dami ng mga truck. And ito yung ibaba ng seawall dito. Makikita natin dito na naipon yung mga basura dito sa gilid. Diyan So malakas kasi yung hampas ng alon, and ngayon kasi 'di ba nag-uulan-ulan. Ngayon nga pala ay June 11, 2025. Alas 3 ng hapon. Okay. So pasukin na natin yung dito sa unang phase nitong Baseco Community. Ito yung way niya, papunta doon sa may dulo, sa may Baseco Park. And ito na, makikita natin yung Baseco Community rito. Meron din ditong outpost ng police. Maganda rin yan, para safe din yung mga taga rito. Kumbaga, may malapit na police outpost. Hindi ko lang sigurado kung ito yung phase 1 or phase 2. Yung unang phase nitong Baseco Community, so nakapagpatayo dito ng nasa 229 units. And tinayo ito noong February 2021. So ito na siya ngayon. Alam ko ito yung phase 1. And makikita natin dito, as you can see, may mga CCTV cameras din sa mga bahay. Ito yung mga unit. Meron siyang second floor, up and down. And makita natin dito na mukhang stable na yung mga nakatira dito. Meron na rin silang kanya-kanyang business. May iba nagtitinda ng mga food cart. And
Dito nga pala sa gitna, yung likuran nitong high school. Itong nasa gitna, dapat ano to magiging, ang plano talaga dito, kung hindi ako nagkakamali, ay park. So ano siya dapat? Parang playground. So ngayon, hindi na siya playground. Nakikita natin dito, mga parking area na siya. May mga nakapark na ng mga sasakyan dito sa gitna. Pero dati, nung unang nag-a-update tayo rito, hello? Ampa, wala. Lager! Ano, Teacher Jenny. Sige, sige. Kami na po pala siya, no? Pangalan ko Jason. Ha? Pangalan ko Is Junior. Jason. Ako Junior. Ikaw si Jason, ikaw si Junior. Ako. Ayan, sige. Junior ka na. Pangalan niya Stephen. Si Stephen. Ako rin yan, Junior yan. Ah, Junior ka din. Oo. Sige, sige, shout out. Wala ka pa, wala ka pa. Wala wala. Wala. Ang ginagawa mo yan? Wala, nagbibideo lang. Braga rin mo. Braga rin tayo doon. Marami pala kami. Dito kami. Papel, Okay, so makikita natin. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ito ay magiging parang open area. Sige, ingat. Dapat open area to parang ang plano dapat dito ay playground. Kasi dati may ano to dito parang may mga damo-damo pa dati rito. Tapos parang may sinetap sila dito ng mga palaruan or parang playground nga. Pero ngayon, ginawa na siyang parking lot. So nagkaroon na ng ano. Siguro yung mga taga rito na may mga sasakyan na wala silang ma-parking na sasakyan, ito na lang yung ginawang parking area para sa kanila. So medyo malawak din tong ano na to. Tapos ikot-ikot lang tayo rito sa kabila. Kung hindi ako nagkakamali, nasa ano daw nasa 150 to 200 million yung pinondo ng Manila para dito. Ito naman yung sa may kabilang side. Hinahanap ko yung ano, arko dito ng Base Community. Wala. So nawala na yung ano dito, arko. Asan na yung arko dito? Ito na. Bakit nawala? Ano, nasira? Nasira. Ito na yung arko dati ng Base Community. Parang ano na siya, nawasak ata, baka binagyo or ano. Nasira na, dito na. So ito yung sa may kabilang side. Kanina, doon tayo galing sa may Pasig River. Banda doon, sa kabila, sa dulo. Ito naman yung sa may kabila, yung mismong dinaanan natin. So ito talaga yung ano, main entrance. At dito dati, nakalagay itong Base Community na arko, welcome art. Binigno? Binigno, pangalan ng school na yan. Eto, anong school yan? Para to, simbahan po yan. Simbahan yan. Ito yung simbahan na to yung Corazon. Oo. Sige. Corazon. Ito. Doon sa dulo, ano na to, palengke na yan, banda ron. So, sige ingat. Bye-bye. Pasok tayo dito sa main entrance nitong Base Community. Ngayon nga pala ay June 11, 2025. So ito na yung pinaka-latest update natin dito sa Base Community. Ito yung pasukin natin yung ano, mga looban dito ng mga unit. So sa phase 1 daw nasa 229 families yung ano nabigyan, 229 units. And ito naman yung sa loob dito. Ayan. Ito maganda na yung mga ano dito, mga unit. Ayan, may mga ano sila, tindahan. And dito malinis naman yung loob. Kaso dito may mga ano,
may mga vandalism. Ayan, nagkaroon ng vandalism dito. And ito naman yung sa palabas naman doon sa kabila. Alam ko ito yung phase 1 yata, tapos banda ron naman yung phase 2. Itong Pasay community. At least dito maayos yung ano nila, yung mga bahay nila rito. And maraming mga families yung nakinabang dito. Nabigyan sila ng magandang bahay. Ayan, lakad tayo rito. Meron din pala mga solar lights dito. So makikita nyo, may mga ilaw dyan. Ito, mga solar. Doon, meron din. And dito, may mga ilang kabuhayan din sila rito. Mga tindahan. Hello po. Pwede pong videohan. Ayan. Ito po, mga yan sa mga pinagkakitaan dito nila Lola. Nagbabalat sila ng bawang. Binibenta niyo po yan sa palengke? Hindi po. Siya pawalatan sa amin. Bali, dadalhin sa inyo dito, tapos kayo yung magbabalat, tapos babayaran kayo, tapos kukunin na nila na may balat na. Ayan. Thank you po. Ay, meron na marami po mga Ito pala yung nabibili namin sa Balintawak, yung mga kilo-kilo na nakabalat na. Opo, ito pala yun, dito pala. Magkano po bayad sa inyo? 20 lang. Kada kilo? 100 sa sako. Ay, 100 lang? Isang sako, ang dami niya. Okay. Paano yan? Yan lang ang... Kung karawa namin. Sila ang hanap buhay namin. Opo. Sila ang hanap buhay. Kamusta po yung unit niyo dito? Okay naman po. Opo. Kumbaga, may yan po ba kayo? Monthly na binabayaran dito rin? Meron. Pero okay naman po. Mas maganda kaysa sa dati. Ito mga bawang. Yun nabibili natin sa sa ilang years na po kayo dito, nanay? Magpa 5 years na kami. Di ba project po ito ni Yorme, no? Opo. Ayan. Ngayon, ano po masasabi nyo ngayon nakabalik na si Yorme? Ay, maraming salamat din. Masaya po kayo? Masaya naman. Ayan. Sige po, salamat po. Ayan, so lakad tayo rito. So ito na yung looban nitong Pasay community. So ito yung pinakagilid. Dito, na to, labas na to ng Pasay community. Hello. Ayan, balik tayo doon sa sa kung saan tayo galing kanina. Ang cute ng minivan. May minivan dito. So may ilan dito mga residente. May iba may kaya din yung iba rito. May mga sasakyan sila eh. Ito ang ganda ng sasakyan ito. Minivan. Tapos ayan, may mga CCTV cameras din dito na naka-install. Ayan, alam ko sa gabi maliwanag to eh. Kasi may mga solar lights dito na naka-install din. Ayan, eto. Parang last part na ata to. Itong part na to. Nung tinayo dito. Etong Pasay community. Alright, pabalik na tayo doon sa banda rito. Sa may Pasig River. Ito yung sa may bandang Port area, Manila. Hello! Ayan, so ito ang G. Hispano Jr. Street. Hello!
Ayun, may mga bawang din dito. Dito pala kadalasan, isa sa mga pinagkakakitaan dito ay yung pagbabalat ng bawang. Okay, pabalik na tayo rito sa labas dito sa shoutout. So dito tayo dumaan kanina, papasok dito kasi mas madaling dumaan dito pag naka 4 wheels, walang gaanong tao and medyo maluwag yung kalsada. Unlike dun sa kabilang side, mas maraming tao and maraming mga nagtitinda. Dito mas maluwag. And ito nakikita natin dito, ito pala ay may ginagawa yung Maynila dito. Inaayos nila yung drainage dito. Kaya mapapansin natin na nakapagbungkal sila dyan sa dito sa may left side ng kalsada. So mas na to, parang mas safe na dito. Kaso parang may nakikita tayong mga bitak dito. Hindi kaya dadaan yung tubig dyan if ever. May crack yung seawall sa baba. Sana tumagal to. Sana matibay yung pagkakagawa. Alright, hanggang dito na lang ang update natin dito sa may Baseco compound. Ngayon nga pala ay June 11, 2025. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na update. Thank you so much and God bless po sa inyo lahat.